good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat dyan, sa mga kapwa ko OFW at syempre sa ating dyan sa Pilipinas, no, sa mga kababayan ko. Muli po ito si Coach Jim Ro at muli magbibigay po tayo ng tips, no, sa mga kung paano ba tayo magsisimula ng pagninegosyo, lalo-lalo na sa mga online, di ba? So ako po kasi ay since 2015 po ay nag-o-online na. At syempre, nung mga akong nag-online, ay syempre nandun yung aking excitement, no, na kung saan na basta may nakita akong mga online business ay pinapasok ko. At syempre, nandyan at syempre nakaranas din tayo na scam. So alam naman natin tayong mga OFW ay risk taker, no, dahil naghahanap tayo ng mga side hustle na kung saan alam niyo na gusto nating kumita, 'di ba? Kasi nangarap tayong mag-abroad, ngayon nangangarap na tayong mag for good. Pero ganun pa man ay sa experience ko na 'yon ay marami po akong natutunan. No, paulit-ulit, ilang beses akong na-scam, ilang beses akong natalo kasi hindi ko alam kung ano pa yung diskarte sa online. At hanggang sa natutunan at unti-unti ko na pong inaral. Although yung huli kong nung sa akin na malaki yung na-scam po sa akin. Dati pag tinitingnan po natin lagi is, 'di ba, tinitingnan natin diyan, legit ba talaga yung company? At syempre pag tiningnan mo yung legit yung company, makikita mo diyan nandiyan syempre yung municipal permit, 'di ba? Meron siyang permit sa munisipyo, barangay clearance permit, meron din. Tapos SEC, registered, BIR, 'di ba? Lahat po 'yan kine-check natin. At pag meron 'yan, sasabihin na natin na legit ang company. Pero sa experience ko po, marami pong company na may SEC, naka-register sa SEC, mayroong business permit, no? Lahat ng hinahanap natin sa pagiging mga legal document ay naroon, pero bakit marami pa rin ang na-scam? Actually, sa tingin ko lang, no, hindi naman kasalanan ng mga company na nagtatayo niyan. Siyempre, unang-una tinitingnan natin diyan na may pagkukulang din yung gobyerno kasi nagre-release sila ng lisensya, no, na kung saan hindi nila chine-check. Ayan yung isang nakita ko po. At siyempre, yung mga online, 'di ba? So dapat yung business model niyan dapat na-check muna bago yan ma-issuean. At meron naman iba na hindi naka-register sa SEC, no? Hindi naka-online lang, nasa online siya pero kumikita kasi meron po ako niyan na talagang kumikita, no? At ginagamit yan yung mga trading, yung bot, 'di ba? Yung bot trading, sa cryptocurrency. So meron diyan mga kumikita. Yan yung stock market, 'di ba? Kumikita yan. Na siyempre sa pagninegosyo, dapat lagi naman tayong positive. Wala man namang magdinegosyo na papasok sa negosyo na sasabihin mo na malulugi ka. Kaso siyempre nandiyan na invest what you can afford to lose. Dapat kung ano yung kaya mong ipatalo. Ganyan naman po sa pagninegosyo. Even traditional business po. Dahil ako po, kaya ako po ito nasasabi based on my experience. Marami po akong karanasan na maraming beses na rin ako nagnegosyo na nalugi at natalo po ako. At salamat sa Diyos dahil ngayon po lumabas yung mga franchising business, no, lumabas yan, mga co-ownership at nag-try po tayo dyan. At dyan naman po ay monthly, quarterly may pumapasok na po sa akin na wala akong ginagawa. Yan yung passive income, 'di ba? So yan sinasabi natin na passive income na pwede kang kumita na kahit wala kang ginagawa. Pero marami tayong naririnig, no, sinasabi ng mga iba na ay hindi totoo yan kasi walang ganon na kikita ka nang wala kang ginagawa. Maaring totoo po 'yon na yung mga dating siguro ng mga unang panahon pa, no, na talagang imposible yon, nakikita ka walang ginagawa. Pero sa panahon natin ngayon, no, dapat maging update din tayo, no, ma-update tayo at ma-upgrade na yung ating mga kaalaman sa negosyo kasi online na po ngayon So pwede kang kumita kahit wala kang ginagawa. Tulad po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ako po nag-franchise po ako. No, meron akong franchise sa gasoline station.
Ayan, co-ownership po yan. Yung sa gasoline station, co-ownership po yan. Quarterly po, kumikita po ako dyan. Naririto po ako, wala po akong ginagawa. Sila po yung nagmamanage, nag-invest po ako dyan. May kontrata kami dyan. Then quarterly, pumapasok po yan sa bangko ko, yung kinikita dyan. Ganon din po yung sa franchising sa hostel. Diba? Quarterly din po pumapasok. At mayroon din akong pre-franchise, Resto Bar, ayan yung Lex sa Samgyupsal, na kung saan monthly naman po dyan, kumikita ako, may kontrata, may cheque, at pinapasok ko na lang yung cheque buwan-buwan sa bangko. So, yan po nung kumikita. At meron pa din po ako na mga ginagawa na kumikita tulad nung meron akong stock market, no? Meron akong trading sa cryptocurrency na hindi naman ako nagte-trade. Meron akong trading na nagpapasabay ako sa forex, sa crypto, sa gold, na kung saan kumikita ako. So yan po yung sinasabi natin na sa panahon po natin ngayon, marami na. Kaso syempre, mag-iingat pa rin po tayo. Dahil marami pa rin po na talagang naghahangad ng kita pero hindi naman nag-iingat. So yan po yung dapat natin laging iisipin. At kapag na-scam o kapag nawala yung pera nila, maninisi. So sa experience ko po, no, ikwento ko lang sa inyo na kung saan marami po, no, tulad ko po as OFW, alam ko yung kinikita natin is hard money. Talagang pinaghirapan po natin yan at ayaw natin yan mawala, diba? At bilang OFW, kapag may mga ganitong opportunity, ang ginagawa ko lang dyan is binabahagi ko o sineshare ko, diba? Kung minsan ako, ang gusto ko lang makatulong sa mga kababayan natin, OFW. Kaso may mga inaasahan tayo na mangyayari na tulad niyan na hindi na nakakapag-payout, di ba, gano'n. Ay may mga ganong mga experience. Tapos ang gagawin natin is sisisihin natin yung nag-introduce, yung nag-invite po sa atin. Pero ang layunin lang naman ito is makatulong sa atin. Ako po, marami po akong mga kaibigan na nag-i-introduce ng mga business noon. Mga close friend ko pa, talagang ini-introduce sila sa akin, sinusubukan ko. Tapos maraming beses ako na, sinasabi ko nga po sa inyo na na-scam ako. Pero never ko po silang sinisi. Kasi bakit? Una, decision ko po yon. Although syempre, sinare nila sa akin yon, hindi ko naman malalaman yon kung hindi nila i-share sa akin. Pero yun yung katwiran ng iba. Pero para sa akin, decision ko pa rin yun. Kahit anong ganda ng presentation, sabihin nila sa akin, kung ayaw ko, wala silang magagawa. Ako pa rin yung nag-decision nun. Kaya kahit malaki yung natalo sa akin, never akong nanisi ng mga tao na nag-introduce o nag-promote sa akin yung negosyong pinapasok ko. Kumbaga sa akin yan, take risk. Ako kasi risk taker ako eh. Kasi sabi nga doon, no, meron ako narinig na isang mentor na sabi, pag mataas yung risk, diba? Pag mataas ang risk, malaki rin yung pwedeng kitain. Pero pag mababa ang risk, medyo maliit lang. Pero siyempre, kailangan ngayon dyan is yung risk management. So, dapat ganon. So, kailangan po sa pinapasok po natin ay maging aware ka, maging aware po tayo, at maging handa. Dapat kapag pumasok ka sa online business o kahit sa anong negosyo, ihanda mo na yung sarili mo. Dahil wala pong nakakaalam kung ano yung mangyayari bukas. Walang nakakaalam kung ano yung mangyayari sa susunod na araw. Walang nakakaalam kung ano yung mangyayari sa susunod na taon. Only God knows, no? Ang Diyos lang ang nakakaalam lang yan. At syempre, God is in control of everything. Kaya, kailangan lang natin ipagkatiwala. Ano man mangyari dyan, dapat handa ka. So, ganyan po, no, sa pagpasok sa mga negosyo, sa mga online, lalo ngayon, marami pong lumalabas ng mga online, hindi natin alam kung pagkakatiwalaan ba natin, hindi. Kaso hindi naman natin malalaman kapag hindi naman natin sinubukan. Paano mo malalaman ng isang negosyo nakikita kung una pa lang nag-iisip ka na hindi siya legit? Una pa lang nag-iisip ka na scam to. So wala kang mapapasok. Ganon din sa pagdinegosyo, even traditional business. Kung magta-traditional business ka, una pa lang iniisip mo na paano kung malugi ako, paano kung ganito mangyari, paano kung ganyan. Kung marami kang paano, no, na sinasabi mo, hindi ka makakapagsimula ng negosyo. Kaya dito po, no, tip ko lang sa mga kapwa ko OFW, sa mga kababayan ko, ayaw nating maloko, ayaw nating ma-scam. Pero siyempre, nandyan yung
do your own research. 'Di ba? Kahit na nga nagdo-do your own research ka na, gaya na sinasabi ko, kumpleto na sa legal document, pero 'di ba? Marami pa rin ang hindi nakaka-encash, no? O hindi nakukuha yung kanilang pera, naiiwan, naiipit dahil sa minsan doon sa gobyerno na rin, 'di ba? Minsan sa SEC, 'di ba? Bigla na lang mag-order ng cease order, ganito ganyan, sa maraming dahilan. Pero ang tanong, bakit nyo pinayagan na makapag-operate ang isang company? So yan po yung nagiging resulta kung bakit marami po yung na-scam. Hindi naman po lahat yung kasalanan ng company. Hindi rin yung kasalanan nung nag-invite sa'yo, nag-promote yan. Kasi, sa legalities, makikita naman natin na kompleto. So yan po yung dapat lagi natin isipin at lagi natin tatandaan. Okay? At basta lagi natin gagawin na do your own research pa rin. Para na sa ganun, maiwasan po natin ang maloko, maiwasan po natin ang ma-scam. Kung ayaw mo na ma-scam, ayaw mong maloko, ayaw mong malugi, huwag po kayong magnegosyo at huwag po kayong pumasok sa online. Para na sa ganun, wala kang sisisihin. Diba? Magtrabaho na lang po tayo kung yan po yung inyong mga gusto sa buhay.